Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 12, verses 30 to 31. Mark chapter 12, verses 30 and 31. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay makakaupo na sa umaga na ito. Amen. Sabihin po natin sa ating mga katabi, mahal kita. Babae ba yan? Babae sa babae. I love you with the love of the Lord. Sa likod din. Seryoso ba yan? Amen. Ilang beses po ba natin nasasabi ang word na I love you sa isang araw? Ayan, napaka-magical po yung na yan, phrase po na yan. At nawa ay ma-in love nga po talaga tayo. Amen po? Kakaiba po ang kinikilos ng in love. Tama ba, Rona? Diba? Amen. And tingin ko naman, ang bawat isa sa atin ngayong umaga ay in love na in love. Amen po? In love kay Lord. Amen. So, magandang umaga pala sa ating mga kasama sa online at sa inyong lahat. Sa lahat po ng pag-aaral ko po, itong pinag-aralan ko po ito, na-memorize na po natin ito, greatest commandment na binanggit ng ating Panginoon. Pero merong mga times na hindi mo maisip yung dapat mong isipin. Amen po. Then sabi ko na, Lord, basta gusto naming matutong mahalin ka ngayong araw. Gusto kong matutunan namin to. Mapagtagumpayan namin to na mamahalin ka namin. Amen. So, habang ako po ay masyadong kinakabahan, gusto ko po ikwento kung ano po yung senaryo dyan po sa scripture na binasa po natin kanina. So, dyan po sa mga prior verse, ito pong panahon po na ito, si Jesus Christ ay malapit na po siyang ipako doon sa krus. Ito po yung mga huling linggo na siya po ay talagang masinsinan na tinuturuan po niya ang mga tao kung ano ang tamang gawin, at kasabay po doon ay ang mga high priest, ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, ang mga Herodians, sino pa ba? Ang mga scribes. Sila po yung nagsusumikap na makakitaan ng mali si Jesus Christ kasi gusto nilang patayin si Jesus Christ. At lahat po tinanong siya ng mga Pariseo, paano magta-tithes, kung ano na lang, yung mga Sadducees, dahil sila ang hindi naniniwala na mayroong resurrection, tinatanong nila si Jesus Christ. Pero alam niyo pa, sa lahat ng mga tanong nila, talagang amazing ang sagot ng ating Panginoong Jesus. Wala man lang silang kahit katiting na makukuhang mali doon sa sagot ni Jesus Christ. Kasi sila naghihintay lang po talaga sila na meron silang makikitang mali. Amen po. Nangyayari nga din po yan sa atin eh. Diba? Sa dinami-dami ng mga nagawa nating tama, ilang percent? 99. 99% na yung tama na nagawa mo, isang beses ka lang nagkamali. Ano ang nangyayari?
judgment days. Amen po. So yun po yun. At dito po sa particular verse na atin pong pag-aaralan ngayong umaga, ito po yung isang teacher of the law. So magaling po ito sa Mosaic Law. Alam niya kung ilan peraso, ilan yung mga batas, or ilan yung mga utos ng Diyos doon sa Mosaic Law. Marami. Pero sabi niya, alin doon ang pinaka-importante na commandment, na utos ng Diyos? Akala nila maisahan nila si Jesus Christ. Pero dito, napakaganda po ng sagot ni Jesus Christ. At sinabi po niya, "Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord." Sabi niya, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself." Dito po nabanggit ni Jesus Christ ang summary ng 10 Commandments. Amen po. Ito yung buod. Merong nakaset na rules. Tayo sa bahay, meron din tayo. Meron po ba kayong nakaset na rules sa bahay? Meron bang batas sa bahay? Alas 7, nasa bahay na. Di ba? Merong mga ganyan. Alas 8, wala nang cellphone. Nasusunod po ba? Ang nakaschedule na maghugas, panganay. Pangalawang araw, bunso. Pangatlo, nanay. Nasusunod po ba? Nanay lang lahat. So minsan iniisip natin yung batas, nandiyan lang para suwayin. Amen po? Iba si Jesus Christ. Iba yung paraan niya. Papaano po niya hinandown yung commandment, the greatest commandment. At ito po ngayong umaga ay ang the best, the most important reminder sa bawat isa sa atin. Amen po? Reminder to sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, reminder ko din to. Amen po? Si minsan napaka-common, very common na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. Napakadali nating banggitin, napakadaling i-memorize. Amen po? Pero doon sa mga ginagawa po natin, yan, doon po natin i-check ngayong umaga kung gaano ko ba talaga kamahal ang Panginoon. Baka masyado lang akong confident ngayon kasi sobrang-sobra yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Amen po? Pagka sobra-sobra tayong minahal, minsan lumalaki din po ang ating mga ulo. Amen po? Di ba? Naghahanap ako ng sino yung minahal talaga. Di ba, Pastora Jessa? Ganyan. Pag sobra kang, parang masyado kang confident. Amen po? Kaya sa umaga po na ito, tingnan po natin how should we love the Lord. Amen po? So the first one po dyan ay, the first reminder is love God. Mahalin po natin ang Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength, or with all your might. Ang Panginoon po, sobra-sobra, very sacrificial po yung pagmamahal po niya sa atin. Amen po? So, i-imagine nyo lang po yung nangyari sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo. I-imagine nyo lang po kung paano niya tayo pinagtanggol. I-imagine nyo lang po kung paano po tayo iniligtas ng Panginoon. Amen po? Para lang po talaga tayo mahango doon sa dumi, mahango doon sa pintuan ng impyerno.
Amen po? Can you imagine kung gaano ka talaga niya minahal? Nagkamali ka na a lot of times. Di po, nangyayari po ba yun? Humingi na tayo ng tawad sa Panginoon, pero one day, nakita po natin yung sarili po natin. Lugmok, bakit? Kasi nagawa natin yung mali. Dahil gusto mong bumait, pero hindi mo magawa. Nakalimutan nating to trust the Holy Spirit to work in our lives and to guide us. Merong mga pagkakataon, nangyayari po yan sa buhay ng bawat isa sa atin. So you failed, we fail. Pero alam niyo po ba, when we fail, hindi naman tayo i-abandona ng Panginoon. Hindi po yan katulad ng kaibigan natin. Amen po? Hindi katulad ng magulang. Hindi katulad ng boyfriend. Ang Diyos, kahit maraming beses ka ng, even if you fail a lot of times, ilang beses na ba? Ilang beses na ba tayo nagkakamali? Sinasabi natin na ang bagay na ito, hindi ko na gagawin kahit kailan. Mamaya-maya lang, nagawa na naman ulit. But the Lord is merciful and gracious. He is slow to anger and abounding in mercy. Kakaiba siya kung magmahal sa atin. Amen po. Pero nagmamahal po siya, hindi po para lumaki pa ang ulo natin. Para po tayo ay matuto din sa ganong klaseng pagmamahal. Amen po. Yung to love daw po, chinek ko, ang hirap naman i-pronounce ng mga Greek word. Amen. Ang verb po na yan ay Ang verb, agapo. Yan. Ang noun po niyan ay agape love, di ba? Godly love. Isipin mo lang how much the Father loved His Son. Siyempre, sino ba ang hindi magmamahal ng anak? Mahal niya ang anak niya, pero wala siyang choice, kundi ipadala ang kanyang anak so that we might have eternal life. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. So, our response doon sa pagmamahal ng Panginoon sa atin is to love Him. Or to take pleasure. Yung magiging masaya ka sa mga gawain niya, maging masaya ka sa presensya niya, maging masaya ka doon sa pagkikare mo sa iba. Maging masaya ka. Maging masaya ka kahit nahihirapan ka na gumawa ng tama. Kasi mahal mo ang Panginoon. Kadalasan po yung paggawa po ng tama ay mahirap. Kasi kung kailan ka gagawa ng tama, mas marami ang kukontra sa'yo. Pero pag gumawa ka ng mali, marami ang mag-cheer sa'yo. Fighting. Pero pag tama, hindi. Halos wala kang kakampi. Minsan, against all odds. Pero kahit ganon, magiging masaya ka pa rin na gawin yon para sa Panginoon kasi mahal mo ang Panginoon. Amen po? Pwede po bang palakpakan ng Panginoon? Sa pamimili mo, yung choices mo, siya talaga sana ang gusto ko kasi gwapo. Kasi ito namang Kristiyano hindi naman kagandahan. So gusto ko yun, mas gwapo.
tingin ko naman mabait. Mas mabait pa nga siya pagkakasama kami. Si hindi naman masyado akong kinikare, pero siya kinikare ako. Siya na lang yung choice ko. Pero hindi Maisip mo, ang gusto ni Lord, pareho kayo ng pananampalataya. Kasi pag-awayan niyo pa ba yung pananampalataya? Marami nang pwedeng pag-awayan ngayon, pati pananampalataya pa ba? Pag-aawayan niyo? Kaya mamili tayo ng kapareho ng pananampalataya. Yung kapareho nga ng pananampalataya, nag-aaway pa. Paano pa kayo yung magkaiba ang pananampalataya? So, pipiliin mo si Christian. Mahirap ba? Oo. Mahirap. Pero, may pagsama ng Panginoon. There is blessing. Merong pagsama. So, masaya. Amen po. Peaceful life. Ang pagmamahal sa Panginoon ay embracing God's will. Embracing His will. So meron tayong sariling gusto, pero hindi natin magagawa ang sarili nating gusto kasi ginagawa natin, ay gusto nating gawin ang mga bagay na nakakatuwa para sa Panginoon. Amen po? Parang gusto kong matulog na lang. Because sleeping is good for my body. Kaya matulog na lang ako. Pero hindi Today is our day of worship. And because we love the Lord, mahal natin si Lord, kaya kahit na hindi mo na ako matutulog, mamayang gabi na lang yan. Because I love the Lord. Amen po? Pwede nating tingnan yung 10 Commandments. Yun. Dun sa 10 Commandments kasi, if you love the Lord, you will have no other gods. Hindi yung marami tayong Diyos, kaya minsan, iba yung priority natin kasi marami tayong dinudiyos sa buhay. But if you love the Lord, you shall have no other gods before me, sabi ng Panginoon. Ako lang ang Diyos mo. Wala nang iba. Amen po? Sa buhay po ba natin ganon? Sabi niya doon, you shall not make idols. You shall not make idols. Tayo gawa ng sarili. Dati po, ang idol lang sa bahay, TV. Ngayon po, malala. Ano po ba ang idol ngayon? Number 1. Kayo po ang nagsabi niyan. Christianity po is discipline. Tama po ba? Christianity is discipline. Sa tingin po ba natin, wala na po tayong magagawa doon? Meron. Amen po? Amen po? Di naman natin aalisin because our cellphone, napaka-importante po niyan para mabilis yung information. Para mabilis yung connection. Pero kung iyon na lang ang life mo, morning, noon, afternoon, evening, midnight, madaling araw, siguro po kailangang tanungin po natin ang ating sarili kung sino na po ang Diyos natin ngayon. Amen po? Masakit po ba? Galit na po ba kayo? Kanina kasi yung mukha ninyo parang ang aliwalas, ngayon po bigla kayong nasimangot. Amen. Kalabitin po natin ang ating katabi. Okay ka lang ba? Ayan. Ako din. Diba, nag-confession po ako noon. Natuto po akong TikTok. Kasi syempre nakakainggan niya. Tapos yung mga friends mo, ang dami ng mga repost. Ganon pala yun. So, let's balance lang. Amen po? Di naman pwedeng wala yun. So, let us balance ourselves. Nag-TikTok din. Ako hindi na. Nag-TikTok din.
O di kaya ay, ano pa ba, marami ngayon sa social media na pwede mong silipin na kahit na isang buong araw, isang madaling araw, buo na yon 24 hours, nako, kulang pa yun para i-check mo lahat yun sa dami. Amen po? So let us check. You shall not, sabi ni Lord, you shall not make idols. 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So wala naman po sigurong gumagawa sa atin yan. No. Ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kasamaan. 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Basahin nga po natin lahat. 1, 2, 3, go. Remember the Sabbath day to keep it holy. Isa pa, remember the Sabbath day to keep it holy. Banal ang linggo. Banal ang araw ng pagsamba. Ang Sabbath day po dyan, hindi lang po yan Sabado. Yan po ay araw ng pagsamba. Ang araw ng pagsamba ay banal. Kaya hindi po tayo dapat nagmamadali. Amen po? Meron pa po bang nagmamadali? Gusto nyo nga magstay ng matagal Napapansin ko kayo. Hindi nagsasawa sa presensya ng Panginoon. Hindi nai-enjoy ang presensya ng Panginoon. So we just remember the Sabbath day to keep it holy. So paano natin mamahalin ang Panginoon? The first one there is with all your heart. So, heart. So tayo yung nagpump ng lahat ng dugo na dumaloy sa buong katawan natin ay ang ating heart. So, ginamit lang po yung heart dyan para makita po natin na ang heart ay ito yung central, the center of your life. Your heart is the center of your life. Whether physical, spiritual, or mental. So yung puso natin siyang naapektuhan. Yung puso natin ang nagda-drive sa ating mga beliefs, sa ating mga emotions, sa ating mga iniisip, sa ating mga intentions. Siya yun. Kaya nakakapili ka ng maayos. Nakakapag-desisyon ka ng maayos. Because of your heart. Amen po. Sabi doon, love the Lord with all your heart. Minsan yung heart ay divided. Amen po. Yung pala, dalawa na yung sinasamba. So sa banal na kasulatan po, you cannot serve two masters, for either you will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So, yung mga minsan ang puso nagsasabi niya na mahal niya, meron yan mahal ko si ganito, pero mahal ko rin si ganito. Ang tawag po dyan ay salawahan. Amen po? Isa lang po ang mamahalin natin, ang Panginoon lang po. Amen? Yan. Bawal po ang salawahan. Mahati po tayo. Kung salawahan po tayo, sige, kay Lord yung isang paa, tapos kahit kanino, kay Satanas yung isang paa. So, habang lumalakad ka, mahahati ang buhay mo. Amen po? Because you serve two. Or walang tatanggap sa'yo. Hindi. Sinabi ko lang yun. Pero hindi. Ang ibig sabihin lang nun, ang Diyos lang po ang ating pipiliin. Amen po? Sa Diyos lang po tayo sasaya. Amen. Second po dyan ay yung your soul. Yung kaluluwa mo. Ano ba ang
What keeps you alive? Baka iba na yung dahilan kung bakit excited ka, kung bakit masayang-masaya ka, kung bakit buhay na buhay ka. No? Kaya with all your soul, ay dapat yung the one that keeps us alive ay si Lord lang. Amen po. Only the Lord. Sabi po doon, with all your mind. With all your mind. Yung disposition mo. Yun. Kaya nga, di ba, hindi matalino lang. No, hindi yung understanding. Kailangan connected po siya with the Word of God. So, yung disposition mo, yung thought pattern, di ba sabi po ng Romans 12:2, but be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Amen. Transformed by the renewing of your mind. So, hindi na mga masasamang bagay. Dati kapag nung hindi mo pa mahal si Lord, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipon natin, masama at mabuti, mas maraming masama. But ngayon, no. Sa ating pagsusumikap na ang ating isip ay nakatuon sa Panginoon. That's why we study the Word of God. Amen po. Kaya tayo nagdi-devotion, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nakikinig para mga magagandang bagay ang pumasok sa ating isip at makakatulong po ito sa atin upang patuloy po na magawa ang kalooban ng Panginoon. Amen po. Because loving God is hindi mo alam paano igalang ang Panginoon kung hindi mo alam paano igalang ang Panginoon. Amen po. And loving God is paggalang sa Panginoon. Loving God is pagsunod sa Panginoon. Loving God is being grateful. Ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon, ano man yung pagkakataon, grateful pa rin. Sumusunod pa rin. Gumagalang pa rin sa Panginoon. Amen po? Lastly, with all your strength. Buong lakas na mamahalin ang Panginoon. Amen po? Na sabi ko, Lord, maintindihan po kaya nila yung sasabihin ko, yung ipapasabi nyo. Itong mga bagay na ito kasi, palagi nating nadidinig. So, kapag palagi mo nadidinig, parang natural na lang. Naman sa umaga na ito, nagkaroon po ito ng kakaibang meaning para ma-check po natin ang ating sarili kung talaga ba? Sinasabi ko, kinakanta ko, I love you, Lord. O di kaya ay, I love you, Lord. Talaga ba? Talaga bang mahal ko ang Panginoon? Amen po. Hindi po tayo perfect, pero pwede naman po tayong magsumikap na totoong mahalin ang Panginoon. Amen po? Amen po. Alam niyo po ba kung bakit maging magaan na lang ang mga bagay? Yung mga mabibigat na mga bagay na nararanasan natin. Kasi hindi porket magmamahal tayo sa Panginoon, wala na tayong mai-experience na mahirap sa ating buhay. Nandiyan pa rin yan. Amen po? But the Lord, ano man ang pagkakataon, ano man yung iyong sitwasyon, mahal po natin dapat ang Panginoon. Amen. Pangalawa po is, the second reminder, the most important reminder for us this morning is to love others. Hindi po siya natatapos doon sa mahalin po natin ang Panginoon. Hindi po pwedeng mamahalin natin ang Panginoon tapos sasabihin natin, nirespeto natin siya, sinusunod natin siya, pinasasalamatan natin siya, pero hindi ka marunong makinig sa magulang mo.
meron po yung problema. Amen po. Siguro dapat po yan, ihingi po natin ng tawad sa Panginoon. Minsan, parang gano'n na lang. We take for granted those who loved us. Yung literal na nakikita natin. We took them for granted. Kung mahal natin si Lord, mahal din natin sila. Sabi doon sa verse, and love your neighbor as you love yourself. Who is your neighbor? Siyempre, doon muna tayo sa pinakamalapit. Sino ba yung pinakamalapit sa atin? Yung kasama natin sa bahay, yun yung pinakamalapit. Do we love? Mahal po ba natin yung lahat ng mga nakatira sa bahay natin? Mahal po ba natin? Bakit kunti lang po yun? Alam ko namang mahal natin. Minsan hindi lang talaga natin alam paano i-express yung pagmamahal natin. Totoo po ba? Ngayon alam na po natin. Paano mo ba minahal ang sarili mo? How do we love ourselves? Paano po ba natin ito minahal? Parang imposible po na that's why very clear na marami pong kasunod na mga utos. These are the main, ito yung the greatest commandment na binanggit ng Panginoon. Sinamarize niya yung 10 commandments. So, check natin ulit yung yung 10 commandments na kopya po natin kanina. Doon po sa pang-5 na commandments, sabi doon, basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Honor your father and your mother. Ano daw? Honor your father and your mother. Alam nyo na po yan. Amen po. Kung hindi man natin siya pinansin, siguro po, humingi na lang tayo ng tawad sa mga magulang natin. Pangalawa, 6, you shall not murder. Minsan, kahit sa isip lang di ba, sinasabi ng Biblia, kahit sa isip lang, gusto ko na talagang patayin doon tao na to, sa isip lang. Pero kahit sa isip lang po yan, kasalanan na rin po yan. Amen po. You shall not commit adultery. So alam nyo naman po siguro kung ano yun. You shall not steal. Bawal magnakaw. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. Actually po yan, meron po siyang explanation sa sa Exodus 20. Kaya mahaba po yung sa Exodus 20 kasi meron po siyang explanation sa bawat utos na nais ng Diyos na sundin ng mga Israelita at ng bawat isa sa atin. So kasama po yan. Pag mahal mo kasi ang kapwa mo, hindi mo siya pagnanakawan. Pag mahal mo ang kapwa mo, kahit kainis-inis na to, dahil sinabi ng Lord na love your enemies, hindi mo siya titirisin. Amen po. Hindi mo ma-imagine na power na magmo-move sa'yo na ikaw mismo magugulat ka sa sarili mo na hindi mo magagawa yung masamang bagay na gusto mong mangyari sa tao na to kasi deserving siya. Nawawala yung intention mo na yon. Nawawala siya. At amazing po yun, pagka naranasan natin, pagka ikaw ay nananalangin, kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita niya, magugulat ka na lang, yung dati mong pagkatao, kung ikaw magalit ka, kaiba ka kung magalit, magugulat ka, kaiba ka na ngayon pag nagalit.
Nagagalit ka pa rin, pero ibang klaseng control ang meron ka. Ibang klaseng dila ang meron ka. Ibang klaseng pag-iisip ang meron ka. At higit sa lahat, naaawa ka. Hindi ka namumuhi, naaawa ka sa kapwa mo. So matotal, wala kang kaaway. Amen po? So, kaalitan na lang. Mas ano ba yun? Mas light. Di ko po sinasabi na wala pong nagagalit. Si Jesus Christ po, nagalit po siya. Di ba? Tinuwad nga po niya yung mga mesa. Nabasa niyo na po ba yun? Bakit? Mali ang ginawa nila eh. Nagtinda sila doon sa templo eh. Simbahan yun eh. Bakit doon sila nagtinda? Mali. So nagalit si Jesus Christ. Pwede magalit, huwag lang magkasala. Amen po? So ang mga bagay na ito, napaka-simple lang, pero ito po yung basic. Pagka natutunan po natin, tingnan nyo, yung 10 Commandments, yung napakahaba na nababasa po natin sa Exodus 20, shortcut ni Jesus Christ, love God and love your neighbor. Kasi pagka tiningnan mo yung mga utos, parang napakahirap nang sundin. Pero pag natutunan mong magmahal, matutunan mong magmahal, kakaiba po yung nagagawa ng bawat isa sa atin. Amen po? Kakaiba yung control, kakaiba yung move, kakaiba yung pag-iisip, kakaiba yung gagawin. Amen po? Amen po? Kaya hindi ka mabibigatan. Actually po, meron po tayong sariling kabaitan. Naniniwala po ba kayo na kahit yung pinakamasamang nilalang sa balat ng lupa, meron siyang kabaitan? Meron po akong, sabihin na nating kaibigan, dating kaibigan na siya po ay mas mahaba po yung pagtira sa kulungan kaysa pagtira nung ngayong nasa labas na siya. Bakit po? Kasi napakasamang nilalang niya. Lahat ng mga tao, pag nakita siya, may tatak na. Masama. Kaya nga nakulong yan eh. Masama. Pero alam niyo po, meron pala siyang sariling kabaitan. Na-realize ko na ang taong ito, maano ba siya? Caring na pagkatao. Di naman siya, ang mga parents lang niya ang mga mayayaman talaga, pero siya hindi. Pero siya, may concern sa iba. Meron siyang concern sa iba. Siguro nagkamali lang talaga siya. Meron na tayo noon. Sa tulong ng banal na espiritu, mai-enhance yung mga mabuting bagay na meron po tayo. Amen po? At higit sa lahat, kapag pinangunahan ka na ng Panginoon, if you have received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, binigyan mo siya ng right na kumontrol sa buhay mo. That's why your life is becoming better and better. Kung hindi mo napapansin na merong pagbabago sa'yo, sasabihin ko sa'yo, meron talagang pagbabago sa'yo. Kasi kapag pinagharian ka na ng ating Panginoong Jesus, meron at meron talagang pagbabago sa buhay natin. Amen po? Amen po? Masaya po ba tayo? Amen. So, the most important reminder, love God and love others. Love God and love others. Sabihin natin sa sarili natin. Manggitin natin ang ating pangalan. Kaya ako sabihin ko sa sarili ko, Betcha, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iba. Sige, pwede po ba tayo magsabi ng ganon? Personal na sasabihin po natin sa sarili natin. Siyempre, sabihan po natin ang sarili natin. Ako, sinabi ko yung Betcha, kasi Betcha ang tawag sa akin ni Junior, di ba? Kaya sabi ko, Betcha, mahalin mo ang Panginoon at mahalin mo ang kapwa mo. Sige po, sabihin po natin sa ating sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iba. Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen po? Pag ginawa po ba natin yon, pinagkait po ba natin ang ating
pagmamahal sa ating sarili? Hindi rin. Amen po? Amen po? Para po sa ating, ayan, sabi po ng 1 John 4:9, bago po niyan, meron po akong kwento, naalaala ko lang po ang kwento na ito. Kasi sa mga families, maganda na matutunan. Ako naalaala ko si Pastora Ruth dati, kapag ka sobrang, sabi ni Pastor Ruth sa akin, pag sobrang alat, napaalat daw niya yung luto niya, sasabihin pa rin ni Pastor na masarap yung niluto niya. Yan. Hindi siya nagsasabi ng ano ba to? Napakaalat. Hindi po ganon. Naalaala ko po yung kwento na to. Mag-asawa po sila. Tapos meron silang anak. Tapos, ang asawang lalaki na ito, ang tagal-tagal na sa trabaho, hindi siya na taasan ng sweldo. Sabi niya, Han, sabihin ko na talaga kay boss, mamaya na taasan naman niya ang sahod ko. Sabi ko, sige Han, sabihin mo kung iyan ba ang gusto mong gawin, sabi ng asawang babae. Sabi niya, sige, mamaya, sasabihin ko nga kay boss na taasan naman niya yung sweldo ko para naman mabili pa natin yung ibang mga bagay. Tapos po, pagdating po niya sa office nila, kabahadong-kabahado po itong yung tatay na to, kabahadong-kabahado siya kasi papaano niya sasabihin, kinakabahan siya, baka magalit ang boss niya, baka paalisin siya sa trabaho. Tapos ngayon, nung dumating na yung hapon, before po siya umuwi, lumapit po siya sa boss niya, sabi niya, boss, nilakasan niya ang loob niya, sabi niya, boss, okay lang po ba sa inyo kung taasan niyo po ang sweldo ko? Total, matagal-tagal naman po ako. Sabi niya, ay oo nga pala, walang problema yan. Dati ko na nga gustong gawin yan, sabi noong boss niya. So umuwi po siya sa kanila na masayang-masaya po siya. Pagdating niya sa bahay nila, nakahanda na yung mesa. Lahat ng mga Chinaware na hindi nila ginagamit ng asawa niya, may pabulaklak pa. Meron pang candlelight. Tapos, ang ganda ng arrangement ng mesa. Sabi niya, sino kaya ang nagchismis sa asawa ko na tinaasan na ako ng sweldo, sabi niya. Tapos, pumunta siya sa kusina, sabi niya, oh Han, ang ganda naman ng inihanda mo na pumayag na si boss na taasan ako ng sweldo. Sabi niya, oo nga, congratulations Han. Tapos sabi niya, sige, kain na tayo. Nag-candlelight sila, kumain sila. Habang kumuha po ng inumin, doon po sa plate niya, sa pinggan niya, sa tabi po ng pinggan niya, meron pong note. Sabi niya, congratulations, Han. Deserve ka dyan sa raise na inaasahan mo. Ang preparation ko na itong dinner natin ay deserve ka nito. Kasi mahal kita. Papakita ko sa iyo na mahal kita base dito sa preparations ko sa'yo. Congratulations. Tapos, habang kumakain sila, yung asawa niya pumunta sa kusina para kumuha ng mga inumin. Nakita niya na merong sa bulsa ng babae, nakita yung isa pang note. Nakalagay doon, nung pinulot niya at binasa niya, nakalagay doon, Han, okay lang yan na hindi pumayag ang boss mo doon sa pagpataas ng sweldo na gusto mo. Okay lang yan. Deserve ka rin naman yan dyan. Basta, ito, pinaghanda kita. Gusto kong ipakita sa iyo na mahal kita. So, nakita ko doon sa kwento, dalawa pala yung piniprepare ng babae. Wala palang nagchismis sa kanya. Naghandaan niya whether mabigyan ng handa, mabigyan ng raise yung asawa niya or hindi. Naka-prepare na pala siya talaga. So, ano po yan? Strategy. Napakaganda po niya na strategy na matutunan po ng bawat isa sa atin. Minsan kapag tayo pagka naglilinis, tapos yung anak natin, pinalilinis natin sa bahay, maya-maya sinundan na natin yung paglilinis ng anak natin kasi hindi tayo kontento doon sa paglilinis nila. Minsan magtiis-tiis din po tayo para sabihin na lang natin sa kanila na salamat, na thank you sa pagtulong, ganyan-ganyan. Hindi po natin aasahan sa kanila yung sobrang linis na nakikita po natin. Amen po. Yung mga simple lang po yan na mga bagay para
appreciate lang. Kaysa sabihin mo yung masama, wala talagang silbi to. Ay, hindi pwedeng sabihin yan. Kasi meron talagang silbi yan. Gagawa at gagawa din yan in the future. At mas ma-appreciate pa, the more na ma-appreciate mo ang iba, the more na marirealize nila na they have to do something good too. Amen po? Amen po? Sabi po doon sa 1 John 4:9, this is how God allowed His love among us. He sent His Son and only Son into the world that we might live through Him. Ang pagmamahal daw, love goes beyond feeling and involves action. How do we show our love? How do we show God our love? And how do we show our neighbor God's love through us to them? Sa mga oras na ito, pagkatapos po nating malaman yung nais ng Diyos na utos niya na sundin po natin, papaano po kaya natin maipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon at kung papaano natin ipapakita sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay, sa kahit sino po yung mga taong makasalamuhan natin, papaano kaya natin maipakita sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin patungo sa kanila. Papaano? What is my plan? What is my action plan? Papaano ko talaga mamahalin ang Panginoon sa buhay ko? Amen po? Amen po.